Tapos na ang paggawa ng pintuan natin, kaya dalhin na natin sa farm yan. Delivered na rin yung mga yero natin at mga bakal, kaya naman pwede na tayong gumawa ng trusses. Alam nyo ba kung sino ang nakuha namin na sikat na gumagawa ng bubong? 3, 2, 1. Yan, kami din ang magbububong. Bulager! Kami ang mga bulager na magbububong sa aming bahay. Sino pa ba? Ay kami sikat! Tapos na ang paggawa ng ating pinto, for pick up na at ang ganda. Solid na solid ang gawa at napakabigat kaya napakaganda ng ating pintuan. Kahit tadyakan yan, goods yan. Tricycle ang dala ko at mas maganda pang isakay sa tricycle yan para hindi sa lambaw. Kasi babiyahan din naman tricycle pupunta sa farm. At ito na nga ang pamana sa amin ni misis ng tatay. For sure magiging maganda to sa ating mini house. Lalo na once tapos na ito. Sa kubo namin ilagay muna ito para hindi maulanan. Baka magka-problema pa pag palaging nababasa. Medyo masikip na sa kubo pero okay lang yan. Yan ang purpose nitong kubo natin kaya ginawa. Dumating yung ating yero. 16 feet. Minsan pa kasi dumating ang mga tubular. Kaya yero lang ang ibababa ngayon. 0.5 yan kaya makapal yan. Pero parang hindi kasi maganda ang putol ng dulo. Para mapurol ang pamputol sa planta. Dahil patapos na rin ang asentada, pwede na natin simulan ng pagkasa ng trusses. So di ba dumating na yung ating yero. Patapos na yung asentada. Meron na yung abang na paglalagyan ng ating trusses. At syempre, sinong gagawa ng trusses? Yung pinakamagaling na magbububong dito sa balat ng lupa. So, nandiyan yung ating mga trusses. Magbububong ako. At labas sa mga bashers. Nagalit sa mga nagdi-DIY. Disclaimer hindi ito tutorial ng trusses. Ito ay base lamang sa akin na panood at documentation ng DIY ko. Basically, welding skills, cutting skills, math skills ito para sa sukatan. Naipag-abang naman na tayo ng bakal ni Ka-Eddie sa taas ng ating asentada at biga. Kaya ang gagawin na lang natin, puputulin, dudugtungin at abangan namin ng angle bar ang mga bakal sa baba. Nang sa ganon, pag nasa taas na, level, iskwalan ng rafters at welding na lang ang gagawin ng 2x2. Madali na yon kasi maglalagay tayo ng mga angle bars Dito pa nga sa baba, nilagyan ko na ng angle ng putol ng dulo ng rafters Nag-compute na rin ako ng haba ng bubong, gaano kahaba rin ang abutin pag tabi-tabi na sila. Then sinukat ko ang angle sa taas. Para dito pa lang sa baba, mapuputulan na natin ito na maayos at madali. Hindi yung aabot-abutin natin ang dulo ng bakal once na ikabit na. Hindi ko alam kung ito talagang efficient way. Katulad na sabi ko, hindi ito tutorial. Pero sa isip ko kasi ito ang pinakamadali sa pag-compute, maisip at safe somehow. Para sa akin lang. Ako ang taga-sukat, taga-plano, taga-putol at marka. Si John Paul ang taga-welding. Malupit na teamwork yan. Lumakas ang loob sa pag-DIY nitong bubong sa mini house dahil nakapanood ako at nakapag-observe na nagawa ng bubong dito malapit sa amin. Sabi ko, kaya namin to. Proper spacing, proper materials, proper preparation at proper welding lang ang kailangan. Anyway, update tayo sa progress. Bukod nga sa part namin, last side ng asentada. Then, papadagdag ako ng bintana sa likod, katapat ng pintuan. May mga magre-react for sure, pero ox lang yan. Magandang ventilation ang habol natin. Hanggang pagpuputol lang ang ginawa namin at namarkahan ko sa rafters ang pagweweldingan ng ating mga angle bars. Tingin ko, mabagal kami. Hindi naman kasi maghapon din, pero okay lang yan. Mas okay ang slowly but surely. Kaya talagang paulit-ulit ang compute ko bago ako magputol. Para sure lang, may akit na natin yan sa sunod na araw. Yun lang. Peace.